Ano bang ibig sabihin ng worldly wealth? Masama ba na magkaroon ng magandang kotse, magandang bahay, masarap na pagkain? Matthew 6:19. Jesus says, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal." So apparently, sa biglang tingin, ang pinag-uusapan dito ay material wealth, physical wealth. Pero maraming readings, maraming layers of meaning, lalo't pag si Jesus ang nagsasalita. Maraming paraan ng pagbasa at pag-interpret at pag-apply. At yan ang ating hihilingin sa Panginoon ngayon, palalimin pa ang pag-unawa natin sa ibig sabihin ng worldly wealth. Masama bang maginhawa? Masama bang mariwasa? Itanong natin sa Ama. James 4:1-2. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, kaya pumapatay kayo. Mapa sa inyo lamang yon. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Desire and the destructive competition that accompanies it. Desire for external and material wealth causes quarrels, fights, and frustrations. Nangyayari yan sa napakaraming mga tao, sa pamilya, magkakaibigan, nag-aaway-away dahil sa pera, dahil sa mana, dahil sa lupa, dahil sa credit, dahil sa fame, kung ano-ano pa. At iyan ay nagbubunga ng internal, spiritual poverty. Makamit mo man o hindi, yung mga ninanasa mong nagiging dahilan para malayo ka sa tao, mapaaway, makipagkagalit, ang bunga niyan, makamit mo man o hindi, yumaman ka man physically o hindi, merong internal spiritual poverty, negative emotions, like anger or fear, even guilt, kahit ka nanalo, or isolation that leads to loneliness, dahil ang niyakap mo ay bagay at itinulak mo ay tao. And this is not heaven. Hindi ito ang heaven na tinutukoy. Yung ang yaman-yaman mo, tapos malungkot ka naman. Empty. Marami kang kaaway. Nalayo ka sa mga taong magpapaligaya sa'yo. Luke 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Material, earthly, worldly possessions is not what life is all about. Material possessions do not make or define life. At ito isa sa mga pinakamalalaking kasinungalingan, lalong-lalo sa modern times. Sinusukat ang tao sa laki ng kanyang bahay, dami ng kanyang kotse, sa modelo ng kanyang telepono, sa kamahalan ng pinupuntahan niyang salon, kung saan siya nagtutour. Sinusukat ang tao kung ilan ang kanyang diploma, ilan ang kanyang mga bahay, ano ang kanyang kayamanan, gaano kalaki ang bank account. Sinasabing malinaw na malinaw, mag-ingat kayo, hindi yan ang sukatan. Sukatan lang yan ng industriya, ng capitalism. Kasi gusto nila kayong maging sakim. Gusto nila kayong magpayaman. Kasi ito yung binibili nyo ang kanilang mga tinda. Ito yung bumibili kayo sa kanilang mga investment schemes. So yaman din lalo sila. Binubulag tayo kung anong ibig sabihin ng maganda. Yung magandang babaeng halos masubsob na sa laki ng dibdib na dinagdag na kilo-kilo. Yun ang maganda. Binubulag tayo ng industriya ng pagpapaganda. Binubulag nila tayo, kaya dapat tayong magising at Diyos ang kaliwanagan. Sabi, hindi dyan nasusukat ang ganda ng tao. Sabi niyan, hindi yan ang langit. 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Hindi sulit na magtulak ka ng mga tao para ka lang magkaroon ng mga material benefits. Material possessions, external wealth is only earthbound. It is only external. Ano man ang isuot mong alahas, bagamat hindi naman masama yan, ha? Hindi yan dapat minamasama. Ano man ang yaman mo, ano man ang ganda ng mga kapaligiran mo, hanggang labas lang yan, hindi yan kayang pumasok sa puso.
Kaya kahit gaano kaganda ng bihis, pwedeng walang-walang laman ang loob. Empty, malungkot. Although marami rin naman pangit ang bihis na malungkot pa rin. So, ibig sabihin, hindi na dadaan sa ganda o kapangitan ng bihis yung ligaya. Yan ay, ano ba ang estado ng puso mo? Ano ba ang laman niyan? Yun ang langit. Ang mga kayamanan, nakakatulong din siyempre. Kasi mas madaling lumigaya kung may pera kaysa wala. Pero hindi guarantee na maligaya ka kung meron. At hindi rin guarantee malungkot kapag wala. Yung material things, hindi guaranteed ang talab. Hanggang labas. Up to a point lang ang benefit mo dyan. Ecclesiastes 2:21, people can work hard using all their wisdom and knowledge and skill, but they will die. And other people will get the things they worked for. That makes me very sad. It is also not fair and is senseless. Sabi ni Solomon, naubod ng yaman. Sabi ganon, pag sobrang marami kang pagod na ginawa sa buhay, na ang mga naipon mo'y lampas-lampas sa iyong kailangan, lugi ka doon. Kasi iiwan mo rin yung kayamanan. Ang dami mong oras na inubos sa pagpapayaman, imbes inubos mo sa pagpapasaya sa iyo at sa sarili mo at sa kapwa mo at sa pagpapahinga, dahil hindi ka naman dapat sobrang mag-produce ng higit-higit sa iyong kailangan kasi iiwan mo rin eh. At yan ang sabi ni Solomon, it is meaningless. Vanity. Ecclesiastes 2:17, kaya't kinamuhian ko ang buhay, sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinudulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan, at tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Yun daw ang napapala ng mga tao walang inatupag, kundi magpayaman lang, pero nagiging pobre sila sa ibang department ng kanilang buhay. Yung, ay, makakatipid ako kung mag-isa na lang kung magbabiyahe. So, isa ka nagbiyahe kaysa bumili ka ng kasama. Eh, may pera ka naman, di bumili ka ng kasama, ibili mo rin siya ng damit, ibili mo rin siya ng kasama. May kasama ka naman. Kasi hindi ka naman kayang paligayahin ng pera lang, mag-isang siyang perang-pera lang eh. Napaka-importanting ma-realize natin kung anong tunay na mahalaga sa buhay. Material and external wealth can only depreciate. And it can be easily stolen. Ang dali-daling manakaw. Pag ang kayamanan mo nasa labas. Pag ang alahas mo nakasabit lang sa tenga, kaya daling mapitas ng iba. Pero pag ang kayamanan mo nasa iyong puso, na mapagmahal, maibigin, sinong pwedeng numakaw nun? Kaya napakahalaga na maunawa ko anong sinasabi ni Jesus, kung ano ang treasure in heaven at ano ang treasure on earth. Matthew 16:26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili, o ang kanyang kaluluwa, o ang kanyang espiritu. So ang tanong, is it the world or the self? Is it the outside or the inside? Anong papahalagahan ko, yung mga bagay na panglabas o yung bagay na pangloob na nadarama ko sa aking puso? May guilt ako na inaagawan ko ang kapatid ko ng mana, pero aagawin ko pa rin. O paliligayahin ba ako ng mana na yon habang inuusig ako ng aking budhi? Anong tunay na kayamanan? Nasa loob o nasa labas? Material, external things are not worth the worry and the bother. And they are not worth the bayad that you have to pay just to get them. Turo sa atin yan ni Solomon, pinakamatalinong taong naglakad sa balat ng lupa. At may karapatan siyang sabihin walang kwenta yan kasi nagkaroon na siya eh. Ngayon, kung wala ka pa, sinasabi mo walang kwenta, baka sour grapes. Pero siya, alam niya, sinasabi niya. So niya, papunta pa lang kayo, pauwi na ako, pabalik-balik na ako, huwag na kayo magpagod. It's not worth it. Psalm 49:20, people who have wealth but lack understanding are like the beasts that perish. Material wealth without counterpart, internal wealth, wisdom, character, does not make a person. Ang kayamanan, ang ari-arian, hindi yun ang nagdo-drawing ng tunay mong pagkatao, kundi ang iyong damdamin, ang iyong puso. So ang napakayaman na walang kalooban, walang mabuting kalooban, ay para lang isang mabangis na hayop na lalong bumangis kasi may kakayahan, may pera,
para gawin ng asal, para gawin ng gusto. Yang pera sa kamay ng isang hindi marunong ay nagiging napaka-lethal weapon of mass destruction. Kasi gagamitin lang sa kasamaan. Mark 4:18-19, may mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa pagkasilaw sa salapi o kaya pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanyang puso, kaya't hindi ito nakapamumunga. And if I may add, hindi ito nakapamumunga ng heaven at ng heavenly feeling. Ang bunga dapat ng salita ng Diyos, correctly read, interpreted and applied, is heaven. Heaven there and heaven here. Heaven in your feeling, heaven in your emotion. Yun ang bunga. Pero sabi, dahil sa kabulagan ng iba, sa paghabol sa mga ibang nilang material na bagay, napababayaan nila ang pag-unawa, pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos, kaya hindi ito nagbubunga ng dapat ay ibinubunga sana sa kanilang buhay. At ang bunga na yon, heaven on earth. Interest in external wealth could sacrifice enjoyment of internal wealth, of spirituality. Hindi laging magkakontra ang materialism at spirituality, pero madalas. Pag na-harmonize mo yan sa iyong buhay, you are a very wise and blessed person. Pagka napagsama mo yung very productive ka materially, pero internally, spiritually, ang ganda din. Napakabuti mo pa rin tao, napakabait mo pa rin. Yan ang heaven. Now what about heavenly wealth na kanina pa natin dinadaplis-daplisan? Matthew 6:19-20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. And the 99% of all readings of earth is mundo, lupa, buhay dito sa lupa, material things. It's very correct, but it's not the only meaning intended by the Lord. Sabi niya, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Heaven, 99% of the time, yung tinutukoy natin, pag namatay ka na at ligtas ka, pupunta ka doon, may mga ulap, pinaglilipa ng anghel. Yes, magandang reading, but not the only reading. Because here, earth and heaven can have many other meanings. At ganyan ang ganda pag nakikinig ka kay Jesus. Parang kakanina sapin-sapin, parang halo-halo, ang daming layers. 1 Samuel 16:7, the Lord does not look at things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Again, naglalaro yung dichotomy ng outside-inside. Yung outward at inward. At dito natin sususugin ang malalim na kahulugan ng hell at heaven. Inside, outside. Labas, loob. Napakagandang unawain ang kahulugan ng labas at loob. Kaya pati ang Florante at Laura, ang first opening line si Balagtas, sa loob at labas ng bayan kong sawi. Kasi may kahulugan niyang loob at labas. So atin, may loob. And read that as heaven. May labas. Read that as the world, as the material world. People value what is outward, what is outside the heart. What is worldly and physical, like good looks, like treasure, like status. People value what is on earth and read all of these things at what earth could mean. Not the planet, but that which is outside of your heart, which is in the world outside. But God values what is inward, what is inside the heart, the thoughts, the emotions, the feelings, the heavenly and spiritual, and read this as what could be meant by heaven. Not only up there, but in here. Because God fills heaven and earth. God is everywhere. At nang tinuruan ni Jesus ang kanyang mga disciples to pray, sabi ng mga tao, teach us how to pray. At sabi niya, this is the prayer that you should pray. Meaning, this is the goal that you should work for. This is what you should want. This is what you should accomplish. Our Father, who art in heaven,
Sabi niya ganon. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi yung paakyatin mo kami sa langit. Ang sinasabi ng prayer na itinuro ni Jesus, ibaba niyo po ang langit. Ano yung na-expect mo? May mababang mga ulap. No, ibaba niyo po yung paghahari niyo sa aming puso. At matupad sa buhay namin yung gusto niyo. Your will be done on earth as it is in your heart. Then that should happen in our heart. Bring a slice of heaven into our hearts, rule into our hearts, and let us feel what heaven really means inside our hearts. At sinabi ni Jesus, gusto niyo mangyari yon, huwag kayong sakim. Huwag kayong makasarili. Huwag kayong puro pera. Huwag kayong puro gamit. Huwag kayong puro prestige. Huwag kayong puro yabang. Kasi hindi bababa ang langit sa inyo. Sabi niya, gusto niyong bumaba ang langit sa inyo. Napakahalaga na maunawa niyo kung anong ibig sabihin ng kaharian ng Diyos. Ang paghahari ng Ama. Heaven, while it is the time and place and condition out there in eternity, it is also one's heart, thought, emotion, feelings, here and now. Heaven is also a person's spiritual and emotional state right now. So, pwedeng nasa heaven na kayo ngayon. At pwedeng pagkalagot ng inyong hiningay, pumunta pa kayo doon sa isang pinag-uusapang another heaven. Edi, double benefit. Importanteng maunawa. Lagi kasi iniisip natin yung langit, yung malayo. Nakakalimutan tuloy natin ma-enjoy at makamit yung langit na narito. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga kausap, Luke 17:21, people will now say, look, God's kingdom is here. Or there it is. No. God's kingdom is here with you. And the more correct translation is, God's kingdom is inside you. Heaven is in your heart. It's in your thought, in your feelings. Hindi ko sinasabing guni-guni ang heaven. No. Pero pag ang thought mo godly, ang naghahari sa iyong puso na emotion, is bunga ng Espiritu ng Diyos, heaven yon na na-enjoy mo na ngayon pa lang. Matthew 6:19-21, kaya sabi ni Jesus, do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. For where your treasure is, there your heart will be also. So sinasabi niya, huwag niyong payamanin kung ano lang yung naglambitin sa leeg niyo. Huwag niyong payamanin kung ano lang ang hawak niyong gadget, kung ano lang ang coaching sinasakyan niyo o bahay na tinitirhan niyo. Ang payamanin ninyo, yung inyong kalooban. Yung kapayapaan niyo. Unahin ninyo kung anong nagbibigay sa inyo ng spiritual joy. Do not be rich outwardly, but inwardly. They are not always opposed. May mga tao na pabalance yan, pero mahirap i-balance. At kung kailangan mong pumili ng isa lang, huwag kang malito. Piliin mo heaven in you rather than the world outside of you. Do not be rich in the material world outside your heart, but in the spiritual world inside you, in your heart. Do not be rich only with worldly things, but with godly thoughts and emotions. The kingdom of God within is the reign of God and godly feelings in the heart. And to gather treasures in heaven, ang usual interpretation dito, yung gather for yourselves treasures in heaven, is magsakripisyo ka, magtiis ka to earn reward points for later. Yan ang manipulative use ng religion sa teaching na ito. Ihulog mo lahat sa bulslo. I-donate mo lahat. Magdusa ka, ibigay mo ang lahat-lahat. And you are gathering for yourselves treasures in heaven. Pang-uto lang yon. Pero pag nagbibigay ka talaga out of love, the treasure and the heaven is in your heart. Because according to studies, and this is proven by many scientific studies, ang taong mapagbigay, basta taos puso, totoo sa loob, meron siyang ligaya na natatamasa na hindi alam ng hindi mapagbigay. Yun ang heaven mo. Na pag mapagbigay ka, totoo,
Hindi lang dahil nag-i-invest ka para tumubo, hindi lang dahil lang mapagaling ka para sumikat, taos sa puso, merong gantimpala na ibinibigay ang Diyos. At ito ay napaka-positive emotion known only to real, honest, sincere givers. At according to many, many studies, ang ganitong feeling nakakapagpababa ng presyon, nakakababa ng mga palpitations, nakakapagpalusog, nakakapagbigay ng himbing sa tulog, nagpapataas ng immune system, nagpapaganda ng pakiramdam. Heaven yon. Sa mga hindi makatulog, sa mga inuusig ng budhi, sa mga tinatakot ng kung ano mga jablong, kinukot-kot ang loob ng utak nila, maa-appreciate yung ibig sabihin ng heaven na yon. Yung kapayapaan, katahimikan, pagtitiwala, that is heaven. To gather treasures in heaven is to gather spiritual and emotional bliss in the heart. Hindi yung sobra ka magsakripisyo to the point of killing yourself para ibigay mo lahat sa relihiyon. Manipulative interpretation and application. To gather treasures in heaven is to be peaceful, joyful, restful. To be loving and kind and good and gentle. To be giving from the heart. Yun talaga nagbibigay ka ng taos-puso. Hindi masama yung magbigay. Ang masama lang, minamanipulate ng iba yung ideya ng pagbibigay para makinabang yung binibigyan, magdusa yung nagbibigay, at inuuto ng mga pangakong points in eternity. Hindi naman gano'n ng Diyos. O para matuwa ako sa in eternity, magpagutom ka sa sarili mo ngayon, ihulog mo sa buslo ang pang lunch mo. Hindi gano'n ng Diyos. Tiisin mo ang iyong mga ligaya, talikuran mo yung mga pag-ibig, sumunod ka sa akin, tumapa ka sa mga tinik. Mga pang-utoyan ng relihiyon para mag-exploit ng mga workers. God wants you well, God wants you happy, God wants you loved and loving. Hindi ka nang gusto ng Diyos sa sobrang magsakripisyo. Kaya nga si Jesus na ang umako ng lahat ng sakripisyo. Bagamat, ang tunay na pagmamahal sa kapwa, paglilingkod sa Diyos, kuminsan na may kakambal ding sakripisyo talaga. Pero dahil kakambal lang yun, kaya mo ginagawa, hindi mo sinasadyang magsakripisyo, maghugawit sa sarili, lumuhod sa pako, para magka-points. Nagkaiba yun. Although, sa biglang tingin, parang pareho lang. Laging, ano ang intensyon ng iyong puso. Studies show that givers go to heaven. And that heaven is the emotional dividend, the emotional fruit of heartfelt giving. Kaya si Jesus, di ba, lagi siya nagtuturo to give, not to exploit people. Kasi alam niya that it is in giving that people will have access to that treasure in heaven, will have that path to that heavenly feeling that God had intended for givers to enjoy. Matthew 25:34-36. Kitang-kita dito yun eh. Nung sinabi ni Jesus kung paano gagantimpalaan ng mga tao, then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father. Take your inheritance." So, ibig sabihin, nakahanda na talaga yon. The kingdom prepared for you since the creation of the world. What many people call heaven. Sabi ni Jesus, take the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. You gave me a home. I needed clothes and you gave me clothes. You clothed me. I was sick and you gave me care. You looked after me. I was in prison and you gave me a visit. You gave me a refreshment and you gave me freedom of my heart. You came to visit me. Sabi niya, inherit the kingdom of God that was prepared for you since the foundation of the world. In other words, it had always been there. It is not only for the future time, it had been there since the beginning, it is there now, and it will be there tomorrow. And how does one inherit that kingdom? By giving. By giving from the heart. By giving out of love.
Not by trying to earn some points. Not for waiting for a future reward, because giving by itself, when it comes from the heart, is already the reward. Hindi na kailangang hintayin pa, because it has always been there since the foundation of the world. It is not something futuristic. It is eternal, meaning noon pa, ngayon, at bukas. So, have frequent trips to heaven. Have frequent trips to that kingdom, that paradise, within you. Maglabas-masok ka sa langit na nasa iyong puso. Sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti, sa kabaitan, pumapasok-pasok ka dyan. Stairway to heaven. Yung mga talinghaga sa Biblia. Do good. Why? Because you were created to do good. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Parang yung heaven niya, yung kingdom niya, nandun na, prepared in advance. So, ang mga tao man ay pinaghandaan, bawat isa ng mga gagawin niya mga kabutihan. At binigyan siya ng Diyos sa mga kakayahan, mga talento, mga kayamanan, mga kung ano-ano, para magawa niya yung assignment niyang gawin. At pag ginagawa niya yon, sabi ni Jesus, come, enjoy the kingdom that was prepared for you since the foundation of time. It is the eternal heaven that we are always studying, people are always teaching about, and it also that now, right now, heaven in your heart. Dalawa. Kasi timeless ang Diyos, hindi lang future, present din, past din. We were created to do good. Pag kami taong, ba't po ako malungkot? Ba't parang wala akong sense of meaning? Bakit ako parang ligaw? Baka hindi mo ginagawa yung assignment mo. Baka outside of God's design. Because you were designed for something. Dapat alamin mo kung ano yan at lumagay ka sa lugar. Do it. At siguradong you will have this slice of heaven. Galatians 5:22-23. The fruit of the Spirit, meaning the evidence of being in the kingdom, the evidence of being in Jesus, a follower of Jesus. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law, meaning this is true freedom, this is true salvation, when these fruits are in your life. And these fruits happen when you are Spirit-filled. You get Spirit-filled when you function according to design, when you do God's will in your life. And God's will is that you do good. Kaya ang gumagawa ng masama, hindi na kailangang ikulong para magdusa. Hindi na kailangang parusahan, mabisto para magdusa. Sa paggawa mo pa lang noon, nagdurusa ka na. Sa pagbubuhat mo ng kamay sa iyong kapwa, una mong sinasampa lang yung sarili. Sa pagkakait mo ng kabutihan sa kapwa na kaya mong ibigay, ang una mong pinagkakaitan na yung sarili, sapagkat ikaw ang magbubuhat ng bigat na yan. Ikaw ang aanin ng bunga niyan. At ang iyong puso sa halip na maging kaharian ng Diyos ay magiging munting impyerno na ang nakatira ay takot, guilt, loneliness, sadness, disillusion. Ang unahin mga kapatid, yung ligaya ng puso na nakaayon sa kalooban ng Diyos, revealed through and in Jesus. Yun ang tunay na spirituality. Hindi ko mo relihiyoso, spiritual. At hindi ko mo spiritual, relihiyoso. Pero yung relihiyoso ka na, spiritual ka pa, wow, napakaganda nun. Huwag malibang. Lagi niyong sukatin ang inyong puso. Meron ba akong love, patience, forbearance, kindness, yung mga bunga ng Spirito? Kasi pag wala, may mali. Dapat ituwid. Dapat itama. Colossians 3:19-21, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Ano pong kahulugan niyan sa langit? Malaki. At huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon.
Mga magulang, huwag ninyong pagpagalitan ng labis sa inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ano to? Heaven, family harmony, family peace is wealth. Be rich in family love. Kung nagahari ang kapayapaan, pagmamahalan sa inyong pamilya, daig nyo ang bilyonaryo kung magulo naman ang pamilya nila. Pero maraming bilyonaryong tahimik pa ang pamilya nila. Di double blessing. Nice. Pero unahin nyo mga kapatid, ang kapayapaan, pagmamahalan sa inyong pamilya kasi yun ang magdadala sa inyo ng wealth. Yun yung wealth in your heart kesa wealth outside of your body. Yung mga sobra-sobra kayong wala ng panahon para sa isa't isa, sobra naman, dami ang kinikita ninyo, pero nasa naman yung wealth sa loob ng puso. Philippians 2:1-5, think about what we have in Christ. The encouragement He has brought us, the comfort of His love, our sharing in His Spirit, and the mercy and kindness He has shown us. If we enjoy these blessings, then agree with each other and show your love for each other. Kung gusto niyo yung ganyang mga blessing, magkasundo-sundo kayo. Be united in your goals and in the way you think. In whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourselves. Don't be interested only in your own life, but care about the lives of others too. Anong tinuturo? Church and social harmony, peace is wealth. Pag ang church mo, ang lipunan ginagalawan mo, ang iyong neighborhood, ang workplace mo, nagtutulong-tulong kayo para magkaroon ng katahimikan, kapayapaan, pagmamahalan, pagsusunuran, mayaman kayo. Kahit maliit ang sweldo. Kung payapa ka, tahimik ka, yun ang mahalaga. Eh di lalo na kung malaki pa sana yung sweldo, di mabuti. Pero hindi lang sa sweldo yan. Lagi ako maraming pinapayuhan. Ang laki-laki ng sweldo niya, pero parang impyerno ang buhay niya araw-araw sa opisina. Kung di pumili ka, kahit maliit yung ibang sweldo, kung doon ka maligaya, kasi araw-araw, birin mo 8 hours a day, impyerno ka, di 1/3 of your life yun. Hindi pa yun. Pag uwi ko po, impyerno pa rin. O, edi 2/3 of your life na. Ang langit mo na lang, pag natulog ka, binabangungot pa rin po ako. Ay, napaka-impyerno naman ang buhay mo. Kailangan mag-isip-isip ka, baguhin mo yung formula. Be rich in church, social harmony, and peace. That is heaven. Hindi lang talaga sa pera. Proverbs 17:17, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 27:10, do not forsake your friend and the friend of your father, and do not go to your brother's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a brother far away. Hindi sinabing huwag kang pupunta sa kapatid mo. Sinasabi lang ko, ang layo-layo ng kapatid mo, mas mabuti pat higit pa sa kapatid ng isang kapitbahay na maganda ang relasyon nyo. So sa oras ng kagipitan, dapat may neighbor kang malapit na pwede mong lapitan. Yun ibig sabihin, be neighborly. Be kind, be good. Napakalaking kahangalan, nakalaban mo at kaaway mo yung neighbor, tapos nakikita mo siya araw-araw, di para ka nagsuswimming sa asido araw-araw. Nakikipagkagalit ka sa kasambahay mo, yung kasama mo sa loob ng bahay, di araw-araw may nakikita kang kagalit, your life will be hell. So, dapat makipagkasundo ka, maging mabuti ka, dahil ikay banal. At kung hindi ka man dahil banal, dahil lang matalino ka, makipagkasundo ka rin. Kasi ikaw makikinabang. Huwag mong lasunin ang swimming pool na nilalangoyan mo. Huwag kang gumawa ng mga kaaway in your workplace, in your neighborhood, where you live, because you will suffer and you will make your life like hell. At ang sinasabi sa atin dito ng Biblia, friends are wealth. Kayamanan ang mga kaibigan. Huwag kayong makipagkagalit dahil sa pera. Kayamanan, mahalaga ang kaibigan. Huwag niyong onsehin. Huwag i-1, 2, 3. Huwag pagsamantalahan. Kasi sayang ang friendship. Be rich with friendship and with friends. That is also heaven. Tandaan nyo, tigilan yung kaiisip sa heaven is only in the clouds. Be kind, be loving and gentle, be kind and be good, and you will have trips to heaven. 1 Timothy 6:10, but godliness with contentment is great gain.
For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Marami raw mga taong nalibang na humaling, ang sinundan ay paghahanap lang ng kayamanan, pero para nilang sinaksak na maraming punyalan sa sarili nilang puso. Sinisira nila ang kanilang mga sarili para sa bagay na nasa labas lang at hindi kayang pumasok sa kanilang puso at hindi kayang pasayahin ang loob ng kanilang puso. Contentment, freedom from greed and guilt is wealth. Kung pipili kayo na may gagawin, ang bunga ng isa, meron kayong financial gain pero may guilt, wag na lang. Hanggang labas lang yung pera, ang laman ng puso nyo, guilt, wag na lang. Be rich with contentment and a peaceful conscience. That is heaven. Ecclesiastes 8:15, sabi ni Solomon, so I commended the enjoyment of life. Yan ang pinayo ko, mag-enjoy kayo. Because nothing is better for a man under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany him in his work all the days of his life. God has given him under the sun. So ganun, simple enjoyment is wealth. You eat, you drink, you have fun, not at the expense of others. You are wealthy. Doesn't matter what brand you are eating. Be rich in and with simple joys. That is heaven. Hindi kailangan ang mahal-mahal ng bag, tapos wala namang pera sa loob. Kasi hindi pa tapos hulugan. Hindi bali ng mga paper bag lang dyan, tapos ang dami pa lang, paldo-paldo yung kasa loob. Kesa sa dinadaan mo sa labas, ang ganda-ganda ng labas. Mami, 3 buwan na po tayong munggo. Nagbabayad pa ako ng bag, anak. Kailangan mo talaga yung parang lumigaya. Ngayon, kung ang dali-dali mo namang ma-afford, why not? Pero isipin mo rin, sa isang bag na bibiling ko, ang dami ko na mapapakaing mga tao, pwede din naman ako for a simpler one, ang daming lumigaya. Yun ang heaven. Alam niyo, kulang sa kalooban, kulang sa puso, hindi kayang takpan ng mga kintab at kislap sa labas. Kulang pa rin yun. Kahit pakintabin mo at pakislapin lahat ng iyong paligid, pag sa loob ay kulang pa rin. Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Peaceful sleep is wealth. Kaya yaman-yaman ng mahimbing matulog, kahit ang hinihigaan niya ay mga piling-piling na saba ng saging. Dahil hindi mahalaga naman kung saan ka nakahiga. Ang mahalaga, tulog ka ba? Ngayon, ang ganda ng higaan mo, tulog ka pa. Ano again? Double blessing. Hindi yun masama. Pero huwag yung dahil sa pagpapaganda mo lang ng kama mo, kung ano nang pinagkagawa mong hindi maganda, guilty ka tuloy, hindi ka tuloy makatulog. Be rich in and with peaceful sleep. Which really means, avoid vexations. Iwasan yung mga kapatid ang nagpapagulo ng isip. Pag nagdadalawang loob kayo tungkol sa isang bagay, wag na lang. Iwasan ang panggugulo ng budhi. Iwasan yung sobrang daming inaalala. Simplify. Itinuturo nga ni Solomon, talk about wealth, pagkayaman-yaman ko na, pero ang sinasabi ko sa inyo, go simple. Huwag sobrang maraming yaman. Kukuha lang yan ang iba. Lalong-lalo kung hirap na hirap ang loob mo sa iyong pagpapayaman, wag na lang. Bakit papagurin mo yung sarili? May heaven doon, tama. Yung itinuturo ng religion, yes. Gather wealth and heaven doon. At dito. Huwag niyong kakalimutan yung dito, yung puso. May gagawin ka, magpapasaya ka, pasayahin mo ang sarili mo, gawin mong heaven yung puso mo. Proverbs 15:16, better a little with fear of the Lord than great wealth with turmoil. Mas maganda na yung konti lang pero tahimik ang loob
Kesa ang dami nga, pero ang gulo naman ng buhay. Heavenly wealth is infinitely better than worldly wealth. Internal wealth in the heart is infinitely better than external wealth outside of your body. Matthew 16:26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang sarili, ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang physical, mental, emotional, and spiritual well-being. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kapalit ng kanyang love, ng love life, ng partner, ng anak, kapatid, kaibigan, ng friendships. Anong willing mong ibayad kapalit ng iyong damdamin, pagkatao, pakikipagkapwa, pagiging makadiyos? Losing people for things is not worth it. Hindi. Payamanin ang puso muna. Payamanin ang espiritu. Gumawa ng mabuti. Kamtin ang langit through Jesusness. Ibaba ang langit dito sa lupa. Bring heaven down to earth in your heart. Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ang kahulugan, your kingdom come into my heart. To the point that I think and feel the way you want me to think and feel. Napakahalaga. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng nasa langit. Dito sa puso ko, gaya ng nasa puso ninyo. This is heaven on earth. Salamat, Panginoon. Dahil hindi na kami kailangan maghintay pa na sumakabilang buhay para maranasan ang iyong kaharian at paghahari. Na ito'y available here and now, that we can ask you to let your kingdom come into our hearts. Ituro mo sa amin ang pampagulo, ang pampalabo ng aming isip, at maging malinaw ang aming pag-iisip. Ang gawin namin yung gusto ninyo, na ang magiging natural and automatic fruit is the fruit of the Spirit. Na kami magiging payapa, tahimik, maibigin, at tumatanggap din ng pag-ibig ng kapwa. This is heaven on earth. Let us, Lord, enjoy this kingdom here and now. Enlighten us. Teach us how to follow your ways. Pagbulay-bulayan, mga kapatid, mag-isip-isip, pakinggan ng